Si Kuwala ay anak ni Aling Disyang, isang mahirap na magugulay. Maliit pa siya ang bata nang mamatay ang ama at tanging ang ina ang nagpapalaki sa kanya. Mabait si Kuwala. Maliit pa ay mahilig na siyang tumingin sa mga larawang nasa libro. At nang matuto ay pagbabasa ang naging libangan. Basa siya ng basa. Walang oras na hindi siya nagbabasa. Binansagan tuloy siyang kuwalang basa ng basa. Matalino ang anak kaya nagsikap si Aling Disyang para matustusan ang anak. Si Kuwala naman ay higit na pinagbuti ang pag-aaral. Tag-ulan noon, nang isang hapon ay umuwi si Kuwala na mataas ang lagnat. Nirereklamo niya ang mahirap na paglunok. Nagsuka rin siya ng nagsuka. Palibhasa ay wala silang pera, hindi agad nadala ni Aling Disyang sa doktor ang anak. Nang masuri ito ng doktor ay malala na ang kondisyon. Paralytic, poliomyelitis ang umatake sa mahinang resistensya ni Kuwala. Naging mabilis ang pagpasok nito sa katawan niya at agad siyang naparilisa. Ilang linggo makaraan ay binawian ng buhay ang kawawang bata. Hindi matanggap ni Aling Disyang ang sinapit ni Kuwala. Upang maibsan ang lungkot ay inubos niya ang panahon sa pag-aasikaso ng mga tanim na gulay. May kakaibang halamang tumubo at nagbunga sa pananim ni Aling Disyang. Bilog ang bunga noon na kulay dilaw ang loob. Natuklasan ng mga kumain ng gulay na may bitamina itong nagpapalinaw ng mata. May isang nagtanong kung saan galing ang halamang iyon. Ang sabi ng tinanong ay kinakuwalang basa ng basa. Nagpasalin-salin iyon sa maraming mga bibig hanggang kalaunan ay naging kalabasa.